Guys, magandang hapon sa ating lahat. Ayan, may isa na namang nag-mistake na naman ng pag-send ng pera sa GCash ko. Ayan, iba talaga. Iba talaga ang Diyos. Binibigyan niya talaga ako ng pagsubok. Pero dahil iniisip ko talaga dahil wala nga kaming pambili ng bigas. Tapos pagtingin mo sa GCash mo, kasi tingin mo may nag-send ng may pera ka na sa GCash mo. Pero dahil hindi mo pera yon, hindi ko pera yon, hindi ako nag-interest doon. Ayan, may tumawag sa akin, yung may-ari. Ayan, yung nagkamali daw siya ng send sa akin. Konti lang naman, hindi tulad dati na 13K, ngayon 900. Pero importante daw na bagay yung para sa kanila dahil yun na lang, last money na yun. Kaya ibabalik ko guys sa kanya yung pera na yun. Ayan, yung mga mag-mistake dyan ng mag-ingat-ingat kayo sa pag-send. Dapat tingnan nyo muna yung pangalan bago kayo mag-send ng pera sa GCash ko. Hindi yung wag natin ugaliin lagi tayo nagmamadali kasi pera yon. Pag iba nakakuha nun, paano na kung iba hindi mababalik sa inyo yun, yung pera na yun. Kaya wag kayong mag-alala yung may-ari ng pera. Wala lang kasing ngayon, ilaw dito. Pero mamaya isisend ko po sa inyo yun. Ma'am, antay-antay lang po kayo. Send ko yung pera na yan sa'yo. Maya-maya, ayan. Ayan guys, maraming salamat. At lagi talaga ako talaga, binibigyan talaga ako ng pagsubok ng Diyos. Sa akin lagi na pupunta yung mga perang hindi naman akin. Nagkakamali lang kayo sa pag-send. Iniisip ko talaga nag-isip lang ako kanina dahil wala nga kami pambili ng bigas. Pero nanghiram na ako sa ate ko yun. Nakita ko kasi nag-send yung ate ko ng 300. Plus, mayroon nga nag-send sa akin ng 900. Kaya, tinanong ko muna yung ate ko kung magkano yung sinid niya. 300 lang daw. Naging 1 to yung pera. Ibig sabihin kanila yan. Ayan guys, yun lang. Sisend ko yun. Yung pera na yun. Huwag kayong mag-alala ma'am. Sisend ko sa iyo yun. Thank you.